Kung isa ka sa nag-init ang ulo nung napanood itong video yung ipe-play ko, hayaan mong mas ipaliwanag ko sa'yo kung ano ba talaga yung konsepto ng video para naman hindi ka ma-high blood. Suksok! 1, 2, 3. Yung video yung pinanood mo, idol, ay tumatalakay sa tinatawag na 21-foot rule. O yun ay safe distance sa pagitan ng isang knife attacker at isang alagad ng batas na may hawak na pistol. Kasi kung iisipin natin, magsabayan ng bunot ang pistol at ang knife, siyempre isipin mo nanalo ang pistol. Pero doon sa pag-aaral na yon, na ginawa pa sa Amerika, hindi yan sa atin nag-originate actually. Pilipino na nag-initiate, pero sa Amerika ginawa yung pag-aaral. Kasi dito sa atin, mas marami yung kumukontra kaysa sumusuporta. Ngayon, yung pag-aaral na yun ay inadapt natin, imported. Pero ang nag-initiate nun, Pilipino. Ganyan katalino ang mga Pilipino. At first glance, this officer's distance from the suspect looks safe enough. But an attacker can easily cover this distance faster than most officers can draw their guns. So, ang dinidiscuss muna dun sa video, ang sinasabi, Remember, when you close the distance between yourself and the suspect, do so only by purposeful decision. sabi naman ng iba, yuyuko daw. They stand their ground and try to draw and disengage simultaneously. Sabi naman ng iba, yuyuko daw. Worse, try to draw, fall down and shoot. And they lose. So, ibig sabihin, idol, suma total, yung 21-foot rule ay hindi para sa knife attacker. Hindi yung tip para sa knife attacker. Hindi yung tip sa mga gumagamit ng kutsilyo. Iyon ay babala para sa mga gumagamit ng pistol. Ano ba yung safe distance? Hayaan mong ipaliwanag ko sa'yo ulit. Pero bago ipaliwanag yan, shout out muna kay Sir. Ito, inislash ko na yung pangalan. Balalong ma-high blood. Sabi niya, Sir, ibig sabihin pala yung iyong technique ay para lang sa mga hindi trained sa pistol. Actually, may tama ka. Para sa mga hindi trained sa pistol. Para sa mga paminsan-minsan lang pumuputok katulad ng mga gwardiya. Sa ibang property, may mga property nag-i-initiate ng firing once a year. Ang isang gwardiya na pumuputok ng baril sa isang taon ay may ituturing mo bang proficient pagdating sa firearm? Paano pa yung mga tuwing ikalimang taon nag-renew ng lisensya at doon lang din sila makaputok ng 30 bala? Matuturing mo ba silang proficient sa baril? Ganun ba sila kagaling? Yung mga VIP siguro pwede. No? Pero yung mga ordinary guard, mayabang lang yan sa kwentuhan. Pero sa tunay, sabi nga doon sa video, they will fail. So, ito yung para sa kanila. Ito yung tip. Ito yung tip para hindi kayo madisgrasya ng knife attacker. Kasi ang sabi sa video, sa 21-foot rule na pinag-aralan pa dun sa amin sa Amerika, imported yan mga idol, hindi yan galing sa akin. Galing yan sa Amerika, ina-adapt lang natin dito. Ang sabi, pag hindi mo na tansya ang distansya, you will fail. Madidisgrasya ka. So, ang sinasabi mga brother, dun sa video, dun sa 21-foot rule, operation ng pagbunot natin ng ating service firearm, may count talaga siya eh. Wala tayong mga gawa. 5.9 natin, usually ang service firearm nila, ang condition yan, magazine inserted, kung naka 9mm, magazine inserted, no chamber load. Yung iba pa nga, wala pang magazine, nakahiwalay pa eh. So, paano pa yon? Kukunin mo muna si magazine, isasalpak, ikakasa, saka mo may aasintang ganon. Aabot pa kaya? So, sa normal na load, halimbawa, wala akong holster sorry. Sa normal na
carrying natin ang ating SFA. Bago mo siya mabunot, kung sumisita ka ng isang kahinahinalang tao, halimbawa, nag-ikot ka dun sa likod ng iyong property, may kahinahinalang tao dun. Pag sinita mo siya, ito ang ginamit mong kamay ha, hoy, ano yan, ba't nandiyan ka? Kung react siya ng hindi maganda, o sabihin natin nga atras ka, 1, atras, 2, tutok, po pwedeng umabot, pero tandaan mo, ang 9mm ay throw and throw. Pag tumama yan, yung salida or yung speed niya napapasok sa'yo habang sumasaksak, eh, hindi mapipigilan ng 9mm mo. Maliban na lang kung i-body head mo yan. Pero sigurado, may pananagutan ka. Kasi ano yun eh, nagkakatarantahan na eh. Importante, buhay ka. Kaya lang, ang problema, naputokan mo nga, natsambahan ka naman, tabla, sayang ang buhay. So yun yung binibigay nating tip, no? Pag nagsita ka, halimbawa, nag-iikot ka sa likod, sa critical area, may nakita kang kahinahinalang tao, nagbubuting-ting, bago mo siya sitahin, i-ready mo na to. Ano yan? Para kung gagalaw man siya ng hindi maganda, naka-ready ka na, hindi mo siya bubunutin. Kasi nga, yung count, madami, di ba? Pag ito ginamit mo, 1, atras ka pa, sabi mo, atras ka eh. 2, kasa, then 3, tutok. 4 pa yung tag 4 seconds. Samantalang siya, kita mo na, kung naka-responde na kayo ng habulan sa magnanakaw, napakabilis kumilos niyan. Kasi yun yung totoong run for your life. Kasi pag nahuli ang magnanakaw, alam niya, paggugulpihin siya, o baka patayin pa siya. Kaya talagang pag gumilos yan, run for your life yan. Doon sa video ko, yung takbo ko yun, takbong ano yun, takbong mayaman yun, takbong bagong kain. So, hindi yun yung takbo ng magnanakaw. Pag magnanakaw, napakabilis yan. Magugulat ka na sa harapan mo na. Nag-iisip ka pa lang, atras ba ako? Kukuha ba akong baril ko? Sa sidestep ba ako? Dadapa ba ako? Andiyan na siya. Nabutas na yung katawan mo. So, yun yung isang tip. Sabi niyong isang general, positive grip. Siguro, pag sa akin, hindi na ako mag-positive grip. Bunutin ko na yan, diretso. Ano yan? Dapa! O, di ba? Pagka hinahinala. Ngayon, effective ba yun sa lahat ng pagkakataon? Paano kung nasa, checkpoint? Nagtitingin ka ng mga lisensya? Pwede bang nakabunot yung baril mo? Or pwede bang, di ba, kung halimbawa, naka-holster yan, pwede bang nakaganyan siya? Patingin ang lisensya mo. Complain na abutin mo. Di ba? Lalo na kung gwardiya ka lang, kung hindi ka pulis. Ang pulis, makakomplain pa rin. Pero yung 5'9", lalo na kung 5'9". Halimbawa, nagkanda kayo ng traffic apprehension, nakabunot kang ganon. Patingin po ng lisensya. Hop! Siyado nga alerto. Complain na abutin mo. Mabuti kung matatapat ka lagi sa mga walang kakayang mag-complain. Paano kung may kaibigang abogado, may kakilalang abogado, o mismong abogado yung nadali mo. So, pag sa mga checkpoint, gagamitin natin yung barrier. Motor to kunwari, hindi to upuan, motor. So, kung magsita ka, doon bumaba yung driver, ay dito ka. Huwag ka nang bubunot ng baril mo. Patingin po ang lisensya, sir. Di ba? At least meron siyang barrier. Kung lulusobin ka niya, dadaanan muna niya to. Or iikot pa siya doon sa kabila. Naka-ready ka na nun, naka-atras ka na. So, yun po yung isang technique dyan. Kung 5'9 ka, kung gwardiya ka, doon sa likod ng lamesa, di ba, may nag-rant na tao na pwede kang bigla na lang suntokin. Kaya isa na panood natin video, pinagsusuntok yung isa natin 5'9". Dapat meron kang barrier sa gitna mo. Yan, may ganyan ka. Teka lang, sir. Ganito po yung patakaran dito. Habang nagpapaliwanag ka, may barrier. Surprise. So, alam mo bang isa ang element of surprise sa ginagamit at importante pagdating sa combat?